So, magandang gabi po sa ating lahat. 2 Corinthians chapter 4 ang ating pag-aaralan po sa gabing ito. So, another naman po mga issues na ating pag-uusapan kung paano na-handle ni Apostol Pablo yung mga issue. So, noon ay nung last chapter ay napag-usapan natin yung pag-question ng mga false teachers doon sa authority ni Apostol Pablo, kung siya ba'y totoong apostol kaya hinahanapan siya ng mga credential. So sa chapter 4 ay alamin po natin kung ano naman ang mga issue na inaayos ni Pablo. So alamin lang natin konti ang background ng 2 Corinthians chapter 4. So Paul continues defending, okay? Continuation pa rin to sa previous chapter. Paul continues defending his ministry. So alam po natin yung ministry ni Apostol Pablo, ha? Ang kanyang siya po ay grace defender. Siya po ay isang grace defender. Bakit? Ay kanyang dinipinsahan ang kanyang tinanggap na mensahe. Kaya nga ulitin ko po ang tinanggap niyang mensahe. Kung balikan lang nating basahin yung Acts 20:24, but none of these things move me, neither count I my life there unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. So ito po yung kanyang dinipinsahan. Yung tinanggap niya mula sa ating Panginoon ay kanyang dinipinsahan against doon sa mga false teachers. At sinabi pa nga niya sa Galatians chapter 1, sa Galatians sa verse 1, Paul, an apostle, not of men, neither by man, but by Jesus Christ and God, the Father who raised Him from the dead. So siya'y apostol, hindi sa kagustuhan, kalooban ng tao, kundi ito ay sa pamagitan ng Panginoon. Dito sa verse 11 and 12, but I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. 12, for I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. So ito po yung yung mga dinipinsahan niya nung siya tinatanong, kini-question siya sa kanyang pagiging apostle ng mga false teachers. At ito po ay dinipinsahan nga niya. Kaya dito sa chapter 4 ay a continuation po ito. Paul continues defending his ministry against critics in Corinth, and then some people question his authority, his suffering, and the apparent weakness of his ministry. And Paul explains that the grace gospel's power comes from God, not human strength. So, ang tindi po, no, na kasi, itong mga false teachers, kingdom preachers, ay kini-question nila dahil bago sa kanilang pandinig ang ipinapangaral ni Apostol Pablo. Kaya gusto nilang imbestigahan itong si Pablo. Yan po, pero katulad ng binanggit ko po, ito ay continuation sa kanyang pagdepensa doon sa mga critics, doon sa mga nagtatanong kung saan nanggaling ang kanyang authority. At ito nga'y binasa natin ay galing sa Panginoon.
yung kanyang authority. Okay? So, ano po, napakalinaw po yan na ang kanyang ipinapangaral ay mula sa ating Panginoon. So, yun po yung kanyang depensa. At may mga mababasa nga na ang kanyang ipinapangaral ay galing sa Panginoon. Hindi po siya nag-imbento ng sariling katuruan. Ang kanyang ipinapangaral po ay galing po sa Panginoon, at mayroon pa nga siyang sinasabi sa 1 Corinthians 14:37, if any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Galing talaga sa Panginoon ang kanyang ipinapangaral. Kaya itong mga kritiko, mga critics during his ministry ay naghahanap sila ng kung ano ang kanilang i-accuse kay Apostol Pablo. Kaya kini-question na nila yung kanyang authority, ang kanyang pagiging apostol. Ayan, pero ulitin ko po, hindi nababago ang sagot ni Pablo. Dinipinsahan niya yung tinanggap niyang mensahe. Kahit anong mga accusation or mga critics tungkol sa kanyang apostleship, ito po'y kanyang nadipensahan. So dito sa verse 1, therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Kaya Paul says he does not give up. Paul did not give up because God mercifully called him to ministry. Ang Panginoon ang tumawag sa kanya, kaya walang rason na siya ay mag-give up or huminto doon sa kanyang ministry, dahil ang Panginoon mismong tumawag sa kanya, and his confidence comes from God's grace, not his own abilities. Galing po sa Panginoon, kaya confidence siya na ipagpatuloy ang kanyang misyon, dahil malinaw sa kanya ang ministry. Very clear sa kanya yung utos ng Panginoon sa kanya, na siya ay isang apostol, pinili ng Panginoon. Kaya nga lagi natin itong nababanggit na siya ang apostol para sa mga hintel. Ayon sa Romans chapter 11 verse 13, for I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office. Nabanggit na siyang apostol para sa mga hintel, at nabanggit din natin na ang mga Israelites ay mayroon din po silang tinatawag na 12 apostol para sa 12 tribo ng Israel. At ito ngay na-mention sa Matthew chapter 10 verse number 1. Kung ating babasahin, and verse 1, and when he had called unto him his 12 disciples, or the 12 apostles, he gave them power against unclean spirits to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease. So kung mayroong pinili ang Panginoon na 12 apostol, sila po'y representative sa 12 tribo ng Israel, at si Apostol Pablo naman ay piniling apostol para sa mga hintel, at sa kanya ipinagkatiwala ang mensahe ng biyaya. Siya po ang pinili.
Kaya sa verse 1, therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. At yun yung depensa ni Apostol Pablo. He does not give up because God mercifully called him to ministry. And his confidence comes from God, from God's grace, not his own abilities. Kasi ang issue dito, mayroong mga discouragement na encounter itong si Pablo at yung iba pang mga ministers during his time. May mga discouragement, pero hindi po yan nagiging basihan na sila'y nanghihina. Mas lalo pa po silang nagpapatuloy. So believers becoming weary because of hardships, supposed to be, pero God's calling is sustained by His mercy. Sa kabila po ng mga hardships sa ministry, mga pagsubok sa kanilang ministry that time, hindi po sila huminto. Sila po ay nagpapatuloy sa kanilang misyon sa kabila ng mga pagsubok na kanilang na-experience. So ganun po challenges yung ministry nila sa panahon noon. Unlike sa panahon natin ngayon, konting problema, parang kini-question ang Panginoon. Parang mas sensitive ang mga believers ngayon ikumpara sa panahon noon, during the time of Apostle Paul. Kasi ngayon konting maririnig na mga parang accusation, parang yung negative ay agad tayong nagre-react, parang hindi masyadong founded ng salita ng Panginoon. Pero noon, ikumpara natin, during the time of Apostle Paul, ay literal yung mga hardships, literal yung mga persecution na kanilang na-experience sa panahon noon. Sila ba'y huminto sa pagtuturo? Hindi. Hindi sila huminto sa pangangaral. Patuloy silang nangangaral. Ipinapangaral nila ang gospel of the grace of God. Even Apostle Paul, he actually encountered or experienced hardships, persecution, at ang dami, yung mga troubles personally, mismo sa kanyang buhay, pero hindi po siya huminto sa kanyang pangangaral. Kahit sino ang kanyang makaharap o ma-encounter, hindi po siya huminto, kundi mas patuloy siyang nangangaral sa salita ng Panginoon, lalong-lalo na sa kanyang tinanggap na mensahe, the gospel of the grace of God. Na verse 2, but have renounced the hidden things of dishonesty. Dito sa 2 Corinthians chapter 2, chapter 4, verse 2, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestations of the truth, commanding ourselves to every man's conscience in the sights of God. So, Paul rejects deception. Kasi mayroon pong deception na nangyayari during his time. But Paul rejects deception, manipulation, and twisting God's word. Alam ni Apostol Pablo na mayroong mga ministro na binabago ang salita ng Panginoon. They were trying to twist or change or pervert the word of God. So Paul rejects deception, manipulation, and twisting God's word. He ministers honestly before
God. Tandaan po natin during the time of Apostle Paul, ang daming mga false teachers. Ang gagawin lang po nila ay lituhin ang tao. Ang gagawin po nila ay baluktutin ang katotohanan, baguhin yung katotohanan. Yun po ang kanilang intention, using the Word of God, pero mayroon silang ibang motibo. Binabago nila ang salita ng Panginoon. Yun yung tinatawag na perverted. Kaya ang sinabi ni Apostol Pablo naman sa mga nagpervert ng katotohanan, doon pa lang sa Galatians chapter 1, 8 to 9, sinabi na niya, kung may mga ibang magtuturo na iba sa kanyang ipinapangaral, maging anghel sa langit, ang sabi niya ay pagasumpain siya or let him be accursed. So dito po sa verse 2 chapter 4 ng 2 Corinthians ay na-mention po dito. Sabi niya, but have renounced the hidden things of dishonesty. Paul rejects deception. Mayroon pong mga manipulation na nangyayari. Pero si Apostle Paul at yung mga co-workers niya, sila po ay nangangaral honestly at wala pong halong pandaraya. Walang halong manipulation, deception. Basta ipinapangaral nila kung ano yung katotohanan. So, the false teachers using deceit, yun po ang yun po talaga ang problema. Alam niyo po, hindi natin masyadong ma-identify ang mga deceitful workers sa panahon natin ngayon kung hindi natin aralin ang Bible rightly divided. Hindi natin ma-identify kung mga deceitful workers yung nangangaral. Pero sa ngayon, alam niyo po, madaling ma-identify ang mga deceitful workers dahil kahit ginagamit nila ang Biblia, pero without right division, madali po nating ma-identify. Bakit po? Sa paggamit ng mga verses, at saka yung content ng message, madali na lang po nating ma-identify kung maunawaan natin ang rightly dividing the word of truth. Pero pag hindi natin maunawaan ang rightly dividing the word of truth, hindi po natin ma-identify na yung tao na yon, yung preacher na yon, yung workers na yon, yung ministers na yon ay deceitful workers. Kasi nga, Biblia lang din ang ginagamit. Isa po sa ginagamit ng mga false teachers ay salita lang din ng Panginoon. Pero hinahaluan nila, binabago nila yung katotohanan. Yung context ay binabago nila. Pero sa ngayon po, kung tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-aaral dito sa ating Bible School, ay isa yan sa ma-develop sa atin kung paano ma-identify ang mga false teachers sa panahon natin ngayon. During the time of Apostle Paul, ang dali lang niyang ma-identify yung mga false teachers. Kasi nga alam ni Apostol Pablo at malinaw sa kanya yung kanyang tinanggap na mensahe. Yung inirevealed ng Panginoon sa kanya ay malinaw. Kaya madali niyang sabihin na yun ay mali. Madali niyang sabihin na ang mga ito ay deceitful workers. Sila yung mga manipulators. Sila yung mga perverters. Kasi nga mismo, si Apostol Pablo ay alam niya. Okay, madali niyang sabihin. At pwede niyang sabihin na ang mga ito ay hindi totoong mananampalataya. Mayroon nga siyang sinasabi sa Romans dito sa 16
Romans chapter 16, mayroon siyang isang sinasabi dito sa verse 17 to 18. Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine. Tignan nyo ha. Contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. Ibig sabihin, yung nagbigay si Apostol Pablo ng warning, na sabi niya, tandaan nyo ang mga ito, na sila yung dahilan na nagkaroon ng problema sa iglesia, na nagtuturo sila na iba, contrary doon sa kanyang ipinapangaral. At sabi niya, avoid them. Layuan nyo, iwasan nyo. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good good words, and fair speeches deceive the hearts of the simple. So, mayroon silang ibang motibo. Ang gusto nila na mang-deceive, manlinlang, gamit ang salita ng Panginoon. Yun po ang kanilang yun po ang kanilang mga pakay, yun po ang kanilang motibo. Pumunta sa local church at guguluhin ang iglesia. Ayan po ang yun po ang nagiging problema during that time. Kaya dapat nating aralin ang Bible ng maayos upang ating ma-identify kung ang nangangaral na ito ay totoo bang workers ng Panginoon or workers of the devil. Kasi mayroon pong workers si Satanas. Nagkukunwari lang. Pero mayroon siyang workers. Nagkukunwari na nasa workers of righteousness. Katulad ng binanggit ko po, hindi po natin ma-identify kung sino yung mga workers ni Satanas dahil ang ginagamit nila Biblia, nagkunwari sila na lingkod ng katotohanan. Anong sabi sa 2 Corinthians 11:13-15? For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the epistles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. 15. Therefore, it is no great thing if his ministers, tignan niyo if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Ngayon, paano natin nga ma-identify, malaman na ang isang nangangaral sa salita ng Panginoon ay deceitful workers? Madali na lang pong ma-identify kung alam mo ang right division. Kung alam mo yung rightly dividing the word of truth. Kasi sa rightly dividing the word of truth, ito po ay isang divine method mula sa ating Panginoon, indicators para maintindihan natin, malaman natin kung sino yung deceitful workers. Kaya nga, ang Panginoon ay nagbigay ng isang indicator, isang tool, divine method, para ma-identify, malaman ang deceitful workers sa panahon natin ngayon. Kung paano naman pag hindi na pag-aralan ang Bible rightly divided? Paano naman kung hindi nila naintindihan ang divine method na ibinigay ng Panginoon para sa atin? Ang conclusion ng karamihan ay pwedeng sabihin, kung Biblia ang gamit niya, Biblia ang gamit natin, kasama lang natin yan. Mayroon ba kayong naririnig na ganong klaseng conclusion, pananaw? Sasabihin lang niya, kasama natin yan kasi Biblia gamit niya, Biblia din gamit ko. Ano bang pagkakaiba doon?
Yun po ang danger mga kapatid pag ganun po ang reasoning, point of reasoning ng isang nagsasabing believer, alanganin po yon. Okay? Kasi si Satanas ay ginagamit lang din niya ay salita ng Diyos. Paano ba na nalinlang ang unang nilalang gamit ang salita ng Panginoon? Parehas ba yon? Hindi. Parehas ba yon? Gumamit si Satanas ng salita ng Panginoon. Gumamit din yung unang nilalang ng salita ng Panginoon. Tanong, parehas ba? Hindi. Si Jesus Christ ay nilinlang din ni Satanas gamit ang salita ng Panginoon, at si Jesus Christ ginamit din niya ang salita ng Panginoon. Parehas ba yon? Hindi. Ngayon, pwede bang ganun din ang mangyayari sa panahon natin ngayon? Yes. May nagsasabi na parehas lang sa atin yan kung Biblia ang gamit niya. Dapat wag nating sabihin parehas. Kaya nga may mga pag-aaral tayo kasi hindi po pwedeng gawin nating parehas. Pag mayroon siyang hawak na Biblia, mayroon kang hawak na Biblia, tapos i-conclude mong parehas lang. Hindi po. Dapat malaman mo na kung ano yung kanyang paniniwala. Dapat alamin mo na kung ano yung kanyang doktrina, masasabi mong parehas. Hindi mo pwedeng i-conclude kung mayroon siyang Biblia, mayroon tayong Biblia, tapos i-conclude natin na parehas. Yan po mga kapatid ang nakakalungkot sa panahon natin ngayon. Mayroong tinatawag na ecumenical, kung familiar kayo sa ecumenical na organization, na kahit anong iba't ibang grupo ay nandoon, tapos sasabihin nila, wag nating pag-usapan ang mga doktrina natin, basta magmahalan lang tayo. Wag nating pag-usapan yung importante magkakaisa tayo. Hindi po talaga nagkakaisa yon. Compromise lang yun. Gamit ang compromise, kaya pag nagsishare ka, mayroong pumipigil sa'yo, baka may masasaktan doon sa sinasabi mo. Limited yung sasabihin. Kung familiar kayo sa mga ecumenical organization. So, ang actually ang na-promote doon is yung compromise, yung kompromiso. So, hindi pa rin parehas. Di ba? Hindi pa rin parehas. Kaya nga si Apostol Pablo, alam niya agad pag false teachers talaga yun. Pag deceitful workers, manipulators, twisters ng salita ng Panginoon, alam niya agad. Kasi nga, alam niyang katotohanan Yun ba'y dapat nating alamin din? Yes. Yun din ang dapat nating alamin. Hindi natin pwedeng i-conclude na lahat ng naghawak ng Biblia ay parehas ang turo. Maganda kung ganon. Pero hindi naman. Hindi naman lahat ganon. Naghahawak ng Biblia ang turo parehas. Kaya nga kailangang maunawaan ang divine method na ibinigay ang Panginoon kay Apostol Pablo para sa atin. Yun po ang indicator na dapat nating gamitin, isang tool na dapat nating gamitin para ang ating pag-aaral, ang ating pangangaral, ang ating pagtuturo ay approved unto God. Isa po yan sa ating goal ng ating pangangaral, dapat approved unto God. Kasi papaano maging approved unto God na naghahalo ang turo under the law and under grace? So hindi maging approved unto God kasi naipaghahalo, mayroong tinatawag na mixture. Okay? Kaya itong sa chapter 4 ng 2 Corinthians ay
continuation ito sa mga depensa ni Apostol Pablo doon sa mga nagtatanong sa kanya, doon sa mga nag-doubt sa kanya, yung kanyang pagiging apostleship. Kaya yun, isa yan sa mga inaayos niya. So Paul rejects deception, manipulation, twisting God's word. Sa kabila ng issue ng mga false teachers using deceit, so suspicion that Paul was manipulating people, yung mga may mga suspitsa na ganon, kumbaga binabaliktad nila, ina-accuse nila si Pablo na si Pablo yung nagmamanipulate. Yun yung isa sa mga paninira nila kay Apostle Paul, itong mga false teachers. So Christian leaders should preach truth without trickery. Dapat ipangaral natin ang katotohanan ng walang mga ibang motibo, walang deception. Ipangaral natin purely ang word of truth at wala ng ibang mga halo pang ritual. Walang mga maihahalo na mga iba pang mga katuruan. Yun po ang kailangan natin mga kapatid sa panahon po natin ngayon, dahil marami po na mga nagtuturo na unang-una hindi nila masyadong alam ang salita ng Diyos. Bakit natin nasasabi na hindi alam ang salita ng Diyos? Dahil kung ano ang mga pinipick up nila na mga verses from Genesis to Revelation, ito po'y igagather nila at gagawin nilang doktrina. Kumbaga, pagdugtong-dugtongin yung mga verses na sa tingin nila ay maganda without considering the whole context. Isa po sa mga dapat nating intindihin sa pag-aaral ng Bible, first nyo dapat na i-consider before the conclusion, alamin mo na yung buong context. Kaya nga mayroong tinatawag out of the context. Bakit mayroong out of the context? Kasi kumukuha ng mga ibang mga verses to support doon sa kanyang naisip na idea. Ang mangyayari, magiging out of the context na. Kasi inilalabas niya yung issue inilalabas niya doon sa context at dadalhin sa ibang context. Ang tawag doon, out of the context. Kung ano yung issue within the context, wag nang dadalhin pa kung saan-saan para maunawaan yung sinasabi ng context. Yun yung dapat malaman, kasi yun ay nakakalungkot sa panahon natin ngayon. Kumukuha ng mga verses doon sa Matthew, Mark, Luke, andyan, pupunta din doon sa writings ni Apostol Pablo, pupunta naman doon sa Genesis to Malakay, and then pupunta sa Hebrews to Revelation. So magulo po pag ganon. Kumukuha ng mga iba't ibang mga scripture at pagsamasamahin, and then sasabihin, ang turo namin, ang turong ito ay biblical. Mababasa sa Biblia, talagang biblical. Nagiging biblical dahil mababasa nga sa Bible. Ang tanong, yun ba'y dispensational? Kung biblical, ang walang arguments kung sabihin nating biblical. Ang problem doon, yan ba'y dispensational? So, ibig sabihin, madali nating ma-identify sa ngayon ang mga false teachers using the Bible, using the scriptures, using verses. Okay? Using verses. Madali na lang po. Kasi paggamit ng verse, ang first na ang isipin mo,
Oh, kung babasahin niya yung verse, ang pwede mong i-question, para kanino yung verse? Sino ang nagsasalita sa binasa mong verse? Sino ang kausap niya? At para kanino? At kailan isinabi? So madaling i-scrutinize. Madali pong malaman para maiwasan po yung yung personal na interpretation doon sa scripture. Yun po yung iniiwasan natin, yung sariling interpretation. Hindi kailangan ang interpretation natin. Ang kailangan po ay paniniwalaan natin kung ano yung ipinapangaral ng scripture at hindi na kailangang baguhin. Yung mga deceitful workers, mga false teachers, binabago nila yan. Kaya nga, yun yung isang strategy ni Satanas para ma-deceive yung tao. Ano po ang gagawin niya? Babaguhin. Merong verse na mention si Pablo, mas gustuhin ng tao yung mga fables. Instead of embracing doon sa truth, mas gusto nila yung fables. 2 Timothy chapter 4, dito po sa verse 3 and 4, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth and shall be torn unto fables. O, di ba? Ano po ang yung sound doctrine, hindi na nila paniwalaan. Yung katotohanan, ayaw na nila. Ano yung gusto nila? Fables. Ano yung fables? Ito yung mga kwento lang. Mayroon ba kayong mga narinig mga preachers na mahilig magkwento? At karamihan, yun pa naman ang ina-appreciate yung kwento. Nasaan yung katotohanan? Wala na, di ba? More on kwento na lang, magbasa ng scripture tapos kwentuhan na lang yung mga listeners ng kung ano-anong mga kwentong patawa, tawanan yung mga audience. Ang tawag po dyan ay entertainer, hindi preacher. Bakit entertainer? Ini-entertain lang po yung mga audience. Nasaan yung katotohanan? Wala. Kaya sabi ni Apostle Paul sa verse 4, and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Doon na lang sila sa mga kwento. Kaya nga pag kayo ay naimbitahan, halimbawa, wag nyo nang haluan ng mga kwento, mangaral na agad. Sayang yung oras. Ikwento nyo yung ano yung inihanda nyo na lesson, ano yung mga gusto nyo i-share, yun yung ipangaral nyo. Ay wag na yung mga kwento na kung anong mga kwento, mostly ang kwento yung napapaniwalaan, yung katotohanan wala na. Kaya itong si Apostol Pablo ay alam niya agad yung mga false teachers, mga deceitful workers, manipulators, twisters. At yun din ang nais ng apostol natin na maunawaan natin. Kaya nga study to show yourself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Study. Napakahalaga po yan mga kapatid. Ang ipapangaral natin yung katotohanan, hindi yung sarili natin. Ang ipapangaral natin yung si Kristong namatay sa cross. Ang ipapangaral natin yung grace, teaching, yung tinanggap ng apostol natin na si Pablo.
yung kaligtasan. At paano ba maligtas ang isang tao sa panahon ngayon? Katulad ba ito sa kaligtasan na ino-offer ng mga 12 apostol? Sa panahon ni John the Baptist? Or sa panahon ni Moses? So kailangan maunawaan ng tao, dapat yung kaligtasan settled. O baka naman yung mga kakilala natin, hindi pa sure yung kaligtasan. Yun yung pwedeng pag-usapan. Kailangan masettle mo na, masettle yung salvation. Kasi pag hindi po, useless. Wala din. Sayang yung time, yung effort, sacrifice, o yung mga sakripisyo na sa kaligtasan pa lang ay hindi alam ng karamihan. Ito pang mga false teachers, yun yung naghahasik ng maling katuruan. Gamit ang Biblia, pero iniiba nila yung ibig sabihin. Gamit ang Biblia, pero ang ini-introduce yung Matthew, Mark, Luke, and John. Genesis to Malachi. Hebrews to Revelation. Minsan yung gumagamit ng mga verses sa time ni Apostle Paul. Walang malinaw na pundasyon. Ano ang pundasyon natin? Pag ganun po na from Genesis to Revelation, kung saan-saan kumukuha ng mga katuruan. Dapat po nasa isip natin kung ano yung mga katuruan under the But Now program, katuruan under the Time Pass program, and then teaching under ages to come. Pag ma-master nyo po yung basic, ang dali na lang unawain ang scripture. Yun lang po ma-master nyo yung basic. Madali na lang maunawaan ang Bible. Hindi siya mahirap. Katulad ng binanggit ng karamihan na mahirap ang Biblia, kaya ang iba ayaw nang mag-aral kasi nasa isip na nila ang hirap mag-aral ng Biblia, kaya ilan lang ang mga nag-aaral sa Bible. Kasi nasa isip na nila na mahirap. Ano ba ang pag-aaralan mo? Yung madali o yung mahirap? Ipalagay natin, yun yung sitwasyon. O talagang pag-aaralan kung mahirap. Kasi kung madali lang pala, baka wala na talagang mag-aaral. Yung sinabing mahirap, ayaw na ngang mag-aral. So anong point natin dyan? Pag ganun po ang mangyari, ang ating halimbawa, ganun yung kaisipan natin, ayaw na nating mag-aral, alam niyo po yung mga false teachers, ang sipag nila. Ang mga false teachers, ang sipag. Ang sipag nilang mangaral. Oh? So, ano ang part natin? O dapat ba nating sipagan mangaral din? Dapat. Kasi hindi pwede na dumami ang mga false teachers, yung mga manipulators, mga deceptors or twisters. Kaya kailangan nating aralin ng maayos ang salita ng Panginoon para pag tayo na may mangaral and then may mga nagtatanong, madali po nating madipensahan katulad ni Apostol Pablo. Dahil pag iba sa kanilang pangangaral, doon sila nagtatanong. Katulad ni Pablo, tinatanong dahil iba doon sa kanilang pangangaral. At may tendency din po na tayo'y tatanungin pag sa tingin nila parang iba doon sa kanilang paniniwala, at magiging handa lang po tayo sa mga tanong instead of compromise. Kasi merong iba na
mag-compromise na lang kasi nandoon na eh. I-compromise na lang yung paniniwala dahil magkaibigan, kakilala, kasama. Pero sa teaching kasi hindi pwede ang compromise sa teaching Siguro sa isang side magkaibigan, kakilala, kasama, okay yan pag ganun. Pero pag doktrina kasing pag-uusapan, iba po ang issue doon Dahil ito po ay may kinalaman sa eternity. Kung ano yung decision ngayon will define your destiny. Your decision will define your destiny. Your destination. So yun po yung point doon. Kaya balikan natin yung background ni Apostle Paul kung alamin natin kahit yung kanyang mga kababayan, yung mga dati niyang kasama sa synagogue, dati niyang mga ka-group, pinupuntahan niya, pinangaralan niya hanggang siya itinakwil. Pumunta siya sa synagogue, itinakwil siya. Pero ang desire niya, mangaral. Ang nais niya, matuto din sila hanggang siya itinakwil. Kaya pagdating ng Acts 28:28, kinunclude na lang. Sabi niya, be it known unto you therefore that the salvation of God is sent unto the Gentiles. Kinunclude dito sa be it known. Sabi niya sa verse 28, be it known therefore unto you that the salvation of God is sent unto the Gentiles, and that they will hear it. Ganun po ang nangyari doon sa pangangaral ni Apostle Paul, at itong mga false teachers ay naghahanap ng mga pwedeng i-accuse sa kanya. Ganun pa man, maraming naniniwala, pero hindi ibig sabihin si Pablo ay huminto sa kanyang pangangaral. Verse 3 and 4. Balik tayo sa 2 Corinthians chapter 4, 3 and 4. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. People reject the grace gospel because Satan, the God of this world, blinds unbelievers to Christ's glory. Ang grace gospel po, ito po yung napakahalaga na karamihan hindi na unawaan. Tanong, ligtas kaya sila? Paano magiging ligtas na ang gospel ng grace, yun yung basis, yun yung dapat paniwalaan? Once na i-reject, paano sasabihin ligtas yung tao na yun? Yung mismong yung gospel, yung grace gospel, yun po yung basis, yun po yung ni-required, yun po yung dapat paniwalaan para ang tao ay maligtas by God's grace. Nakuha niyo ang point? Yung mismong grace gospel, yun po yung basis ngayon na pag ang tao ay maniwala, siya ay maligtas. Tanong, ito ba'y ipinapangaral? Ang grace gospel ba ay ipinapangaral ng karamihan? Marami pong ayaw Marami pong hindi naniniwala. Yung iba nga, maliligtas sila kung magpamiyembro sa iglesia. Anong gospel doon? Magpamiyembro doon sa iglesia para sila'y maligtas. Walang gospel doon.
Yung iba ay pupunta sa church para maligtas. Wala pa rin gospel doon. Yung iba dahil takot sa pastor, magsimba na lang sila para hindi magalit si pastor. Nasaan yung gospel doon? Ang pagpunta sa simbahan hindi masama. Makipag-fellowship hindi masama. Kasi ang fellowship ay yun po yung venue na kung saan ang tao ay pwedeng mag-grow spiritually dahil mayroong mga pag-aaral, mayroong mga encouragement or mga education or Bible study. Pero ang issue dito yung gospel dapat ang gospel of grace yun yung maging malinaw sa mga believers ngayon, maipangaral na ito yung gospel na dapat paniwalaan sa panahon ngayon para masasabi ang tao ay saved by grace. Ephesians 2:8 and 9. Pwede bang sabihin na ang taong ito saved by grace na hindi naman naniniwala sa gospel of grace? Hindi pwede. Maraming nag-claim na ako ay saved by grace. Pagtatanungin anong gospel pinaniniwalaan mo, pupunta doon sa Matthew, Mark, Luke, andyan. Hindi niya pinaniniwalaan actually talaga yung gospel of grace. Kasi yung gospel na malinaw sa kanya, yung mababasa sa Matthew, Mark, Luke, andyan. So people reject the grace gospel because Satan, the God of this world, blinds unbelievers to Christ's glory. So why some people reject the gospel of grace? Whether Paul's ministry had failed, ayon sa kanila. Yun yung naging issue. Rejection of the grace gospel is often a spiritual issue, not simply an intellectual one. Once na i-reject yun, may problema na sa spiritual part. Yun yung naging issue. At yun ang issue hanggang ngayon. Hindi pangalan ng church ang issue ngayon. Hindi ka ililigtas sa pangalan ng church kahit gaano kaganda ang pangalan ng iglesia. Hindi ka ililigtas sa pangalan ng iglesia. Doon sa paniniwala, doon sa ebanghelyo, kaya nga sa 1 Corinthians 15, dito sa verse 1, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. Verse 2, by which also ye are saved. Yung gospel talaga, dapat tanggapin, paniwalaan yung gospel of grace. Let's proceed. Verse 5. Chapter 4, verse 5. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. Paul says that the focus of preaching is Jesus, His finished work, His cross work, or the preaching of the cross. Ito, na-mention sa 1 Corinthians. Ito yung pinaka talagang emphasis ni Apostle Paul dito sa 1 Corinthians 1:18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Yun yung focus, yung cross, not the preacher. Not the preacher. Hindi po yan ang issue. Hindi yung preacher. Di ka, kasi mayroong mga iba, ang galing ng preacher na ito.
nagalingan siya kaya doon na. Pero pagtanong, anong sinasabi ng preacher? Basta ang galing niya. Di ba? Nandun siya sa preacher, ay idolatry na ang tawag doon. Bakit? Ina-idol niya yung preacher wala namang masabi anong gospel yung ipinapangaral. Basta ang lang niya, ang galing, grabe, ang galing, anointed. Mayroon pang sinasabing ganun, anointed. Hindi po yan ang issue. Ang issue dito, ano yung ipinangaral? Hindi yung preacher, Ano yung laman? Ano yung laman ng kanyang sinasabi? Ano yung message? Yun po ang mahalaga, hindi yung preacher. Ang mahalaga po yung mensahe, yung laman, yung ipinarating niya sa mga tao. Di ba? Pride among ministers, yun yung naging problema that time. Yung pride among ministers, personality-centered ministry na po. Ganon yung nangyari. Kaya nga, sabi ni Pablo, for we preach not ourselves, but Christ Jesus. We preach not ourselves. Hindi yung pang sarili or tinatawag na personalities-centered ministry. So the message should always point to Christ. Particular doon sa kanyang mismong ginawa sa cross. His finished work. Number 6, for God who commanded the light to shine out of darkness. Kaya Paul compares salvation to creation. Mayroon siyang comparison. Just as God created light in Genesis, kinukumpara niya, He brings spiritual light into human hearts naman. So mayroong comparison. Ito po yung good news. Once nang isang tao ay naunawaan, naniwala under grace, magkaroon ng tinatawag na spiritual light in his heart. Mayroong yung enlightenment. Okay, mayroong enlightenment sa siya mismo. Siya mismo sa kanyang sarili ay mayroong enlightenment. Kung baga mismo sa kanyang sarili ay malinaw. Walang confusion. Yung naunawaan niya ang ebanghelyo, walang confusion. Totally clear sa kanya. Yung kanyang pinaniniwalaan at kaya niyang tayuan, kaya niyang sabihin yung kanyang naunawaan. Spiritual blindness kasi ang naging problema that time. Okay, need for divine revelation. Ito po yung during the time of Apostle Paul. Kaya during the transitional period, si Apostol Pablo ay nangangaral sa kanila. Pinangaralan yung mga tao during that time dahil karamihan ay spiritually blinded. So salvation is God's work. Salvation is God's work. So kailangan po ng enlightenment. At ito po ay sa pamagitan ng grace gospel. Okay? Kailangan po ang maunawaan ang gospel of the grace of God. In verse 7, but we have this treasure in earthen vessels. So the treasure is the grace gospels actually. So the earthen vessels are weak human bodies. God uses weak people so His power receives the glory. Now the issue here, criticism of Paul's weakness. And then isa pa, the misunderstanding that strong ministry requires impressive people. So yun yung mga misunderstanding during the ministry of Paul. So God often works through ordinary
people. In verse 7. Then sa verses 8 to 9, verses 8 to 9, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Verse 9, persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. So here, Paul lists hardships, but shows God's continually sustains him. Nabanggit po natin na si Apostle Paul ay naka-experience ng maraming mga pagsubok sa kanyang ministry. So dito po sa verses 8 and 9, na-enumerate po dito yung mga problema. So unang problema na na-encounter niya dito po sa verse 8 and 9, troubled. Pero God's answer, not crushed. Perplexed, not hopeless. Persecuted, not abandoned. Cast down, not destroyed. So, assuming suffering means God has abandoned His servant. So, dito po ay actually wala talagang tinatawag na abandonment kasi sa kabila ng hardships na encounter ni Apostle Paul at binasa po natin, sa kabila niyon ay mas lalo po siyang naging motivated sa kanyang mission. Trials do not prove God's absence. Okay? Kaya nga dito sa na-mention natin, sabi niya, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. At ganun lang din po tayo, katulad na experience ni Apostle Paul, ay ma-experience din natin. Kaya, ulitin ko po, hindi pwede na gawing dahilan na umayaw na sa Panginoon, huminto na sa misyon pag naka-encounter ng mga pagsubok. Hindi po natin maikumpara yung pagsubok natin sa na-encounter ng apostol natin na si Pablo. At siya ay hindi huminto. Kaya sabi niya, follow me as I follow Christ. Kung siya ay nagpapatuloy, tuloy-tuloy lang din po tayo. Hindi tayo mag-ano ng mga excuses. Yun po yung pwedeng gamitin ni Satanas na distraction sa isang believer na nanghihina instead of ma-motivate na magpapatuloy sa mission. Dito naman sa verses 10 to 12, always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus. So Paul's suffering reflects Christ's suffering. Okay? Kung ano yung na-experience ni Apostle Paul, basahin ko lang ha, dito sa 10 to 12. Always bearing about in the body the dying on the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. For we which live are always delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. In verse 12, so then death worketh in us, but life in you. So Paul's suffering reflects Christ's sufferings, allowing Christ's life to be seen through Him. Yan po ay pwede ring ma-experience natin bilang part of the body of Christ. So now, misunderstanding why faithful servants suffer. So may mga misunderstanding, pero ito po ay na-solved, totally solved. So God often uses suffering to reveal His power. Then verse 13, we are having the same spirit of faith. So Paul quotes Psalms. Mayroong tinatawag na quotation
Faith leads believers to speak God's truth despite opposition. Ito po yung tinatawag na horizontal truth. Okay? Horizontal truth. Faith leads believers to speak God's truth despite opposition. So, now, the issue here, yung fear of witnessing. Mayroon bang ganon yung fear of witnessing? Yung natatakot na mag-share, natatakot na mangaral. Ganon din sila noon. Natatakot pero yan nga, kung ito ay para sa Panginoon, kung ang sasabihin ay tungkol sa Panginoon, ay kailangan ng paniniwala. Faith produces boldness, yung isa sa mga nais ni Apostle Paul. So mayroong fear of witnessing, kaya ang maganda pa rin, mas maganda na pinag-aaralan yung ipapangaral. Yung i-share dapat pinag-aralan, kasi pag alam mo yung sinasabi mo, hindi ka matatakot. Pag alam mo, kung ikaw mismo ay alam mo yung mensahe na i-share mo, hindi ka matatakot. Pero karamihan mayroong natatakot sila, baka tatanungin. Normal lang naman na nag-share ka, natatanungin. Kung hindi mo alam, wala namang masama kung sabihin mong hindi mo alam. Basta nag-share ka lang doon sa alam mo. Ang isinishare mo, yung alam mo. Pagtatanungin ka, tapos kung alam mo, sagutin mo. Pag hindi mo alam, sabihin mong hindi mo alam. Kasi ang ipinapaliwanag mo lang, yung alam mo. Verse 14, knowing that He which raised up the Lord Jesus, so the resurrection gives Paul confidence that death is not the end. Yes? Death is not the end. Fear of death, marami pong ganon. Discouragements because of persecution. So hope in the resurrection strengthens believers. Kaya nga, kung mamatay yung ating physical, pangako din naman ng Panginoon na mayroong resurrection. Kaya hindi siya, death is not the end. At hindi dapat matakot. Bakit? Mayroon pong pangako ang Panginoon na resurrection sa mga believers. Ano pa? Verse 15, for all things are for your sakes. So Paul's suffering benefits the church, the body of Christ, by spreading God's grace. Diba? Sa kabila ng paghihirap, mga challenges, ano po ang nagbenefits? Church, the body of Christ, by spreading God's grace. At yun din po ang i-share natin, God's grace. God's grace ang i-share natin. Wondering whether suffering has any purpose, that's the issue being solved. So God can use our hardships to bless others. Pwede, di ba? Kasi yun ay na-experience nga ng apostol natin. So, verse 16, though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Kahit sa ang ating physical body grows weaker, hindi naman ibig sabihin na habang tumatagal tayo, lumalakas. Hindi po. Habang tumatagal tayo, nadadagdagan yung taon natin, hindi tayo lumalakas. Habang tumatagal tayong nag-stay sa mundong ito, humihina hanggang mamamatay tayo ang ating physical. But God continually strengthens the inner person spiritually. Ang good news naman doon, kung pahina ng pahina, humihina ang ating physical, pero yung spiritual naman natin ay, yung inner part, inner person, inner man, ay lumalakas basta magpapatuloy lang tayo. Basta magpapatuloy lang tayo na gamitin o paggamit o anong term na nasa Panginoon,
mas lalong na-strengthen ang ating inner man. Kahit ang ating physical ay unti-unting humihina. Unti-unting humihina. Pero ang ating inner man, yes, amen, ang ating inner man ay lumalakas. Alam niyo po yung di ko alam kung dito sa mga pag-aaral natin ay nakakatulong po itong pag-aaral natin na lumalakas yung ating inner man. Diba? Discouragements over aging, diba? May mga ganon. Matanda na ako, nanghina, illness, or hardship. Discouragement, diba? Pero wala po yun kasi lahat tayo doon pupunta eh. Wag lang yung sakit, kaya nga mag-ingat tayo. Hardship, lahat po ay ma-experience. Si Apostle Paul, na-experience yun. Nagkasakit ba siya? Yes. Hardship, na-encounter ba ni Pablo? Yes. Tumanda din siya? Yes. Ganon din ba tayo? Yes, hindi po yan mapipigilan. Pero ang good news, yung inner man natin. Ang concern, yung inner man natin. Spiritual growth can continue even as the body declines. Yun po yung tandaan natin ha. Spiritual growth ang kailangan natin. Kasi ito po ay nagpatuloy, tuloy-tuloy po ito kahit ang ating physical body ay unti-unting humihina. Ang issue, ang mahalaga dito yung spiritual growth natin. Verses 17-18, for our light affliction worketh for us far more exceeding and eternal weight of glory. So Paul compares temporary suffering. Tama, ikumpara doon sa eternal glory. Yung suffering, ang pananaw lang ni Apostol Pablo, hindi ito panghabang buhay. Yung kahirapan, hindi panghabang buhay. Yung ating mga challenges, problema, hindi ito panghabang buhay. Ikumpara niya doon sa eternal glory. Yes, eternal glory. Even severe trials are light when viewed against eternity. So, kailangan i-compare natin yung eternal glory. Hindi maikukumpara yung kahirapan, mga pagsubok, anumang mga na-encounter natin. Ang titignan natin yung glory. Yung isipin natin yung eternal glory. Lahat ng suffering mayroon tayo mapapalitan. Ano pong ipapalit? Eternal glory. Losing perspective during suffering, yun po yung nagiging issue. Becoming focused only on present difficulties, karamihan ganun po. Dapat hindi tayo mag-focus doon sa mga problema, mga kahirapan, kapighatian. Pag ganun po ang focus natin, naku po, discouraged na tayo. Pag yun ang tinitignan natin lagi, discouraged na tayo. Nakuha niyong point? Dapat yung mga yan ay natural. Na lahat tayo makakaranas. Pero ang titignan natin yung eternal glory. Yun yung mag-motivate sa atin, magpapatuloy doon sa eternal glory. Believers are called to fix their hope on eternal realities rather than temporary circumstances. Mayroong sinasabi dito sa 2 Corinthians chapter 4 pa rin, dito sa verse 18, while we look not at the things, okay, at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Ayan po. So ito yung mga main problems sa 2 Corinthians 4 na solve. Okay, ito po ay solved na. Kumbaga, problem solved. Yung issue sa verse 1, yung discouragement. Ito po yung solution ni Apostol Pablo. God's mercy
sustains ministry. And then another issue, dishonest teaching sa verse 2. So ito naman ang solution. Preach the truth openly. Third issue, gospel rejection sa verses 3 to 4. Ito naman ang solusyon ni Apostle Paul, spiritual blindness caused by Satan. So, yun pala ang ano kasi yung nangyari. Spiritual blindness caused by Satan. And then next, pride in ministry in verse 5. So preach Christ, not self. Spiritual darkness in verse 6. God gives light to hearts. And then human weakness in verse 7. God's power shines through weakness. Persecution in verses 8 to 9. God preserves His servants. And then next is suffering in verse 10 to 12. It reflects Christ and reveals His life. And then fear in verse 13. Faith speaks despite opposition. And then death in verse 14. Resurrection gives hope. And then purpose of suffering in verse 15. It advances grace and thanksgiving. In another issue, purpose of suffering, yes, physical decline in verse 16, inner renewal continues. And then last issue, temporary trials in verses 17-18, eternal glory outweighs them. So, ito naman yung mga ilang key themes of this chapter. Number 1, God empowers weak people for His work. 2, the gospel is proclaimed with honesty and centered on Christ. 3, spiritual blindness prevents many from believing apart from God's word. Number 4, suffering does not mean God has abandoned His people. Number 5, the resurrection gives courage in the face of death. Number 6, eternal glory far outweighs present affliction. So a concise summary of this chapter: God's power is displayed through human weakness. Faithful ministry remains centered on Christ rather than the messenger, and present suffering is temporary when viewed in light of the eternal glory promised through the resurrection. And then let's proceed to question and answer base po doon sa chapter. So mayroon po tayong mga ilang katanungan na alamin po natin base sa chapter na ito. Number 1, paano kung gusto mo nang sumuko sa paglilingkod dahil puro problema ang naranasan mo? May mga ganun, di ba? Na-mention natin kanina. Puro na lang problema. Kasi yun yung tinitignan lang eh. So, in verse 1, huwag manghina dahil ang ministeryo ay bunga ng awa ng Diyos. Number 2, paano kung mas madali kang dumami ang tagasunod kapag dinagdagan mo ng kasinungalingan ang iyong pangangaral? Naku po, itong tanong na ito ay para daw dumami ang mga miyembro ay hahaluan ng kasinungalingan. Naku, hindi po pwede. In verse 2, hindi dapat gamitin ang pandaraya sa ministeryo. At yun po ang reality sa panahon ngayon. May halong kasinungalingan, pandaraya. Pero hindi po agree ang apostol natin dyan. Hindi dapat gamitin ang pangdaraya sa ministeryo. Number 3, paano kung may nagsasabing walang epekto ang pangangaral mo dahil kakaunti ang naliligtas, di ba? May mga ganon. Sasabihin, paano ako maniniwala? Kukunti lang kayo. May mga ganon ba? Kaya yung iba hinahaluan ng pandaraya. Pero sa verse 3 and 4, ang mga hindi sumampalataya
ay binubulag ng Diyos ng sanlibutang ito. So malinaw po yan. Number 4. Paano kung mas gusto ng tao na ikaw ang purihin kaysa sa Panginoon? May ganun po. Ina-idolize nila yung preacher. In verse 5, si Kristo ang dapat itaas, hindi ang pangangaral o nangangaral. Hindi yung tao, si Kristo mismo. Number 5, paano kung pakiramdam mo ay napakadilim ng buhay mo? Ayon sa verse 6, ang Diyos ang nagbibigay ng liwanag sa puso. Number 6, paano kung pakiramdam mo ay mahina ka para gamitin ng Diyos? Verse 7, ang kapangyarihan ay mula sa Diyos, hindi sa tao. Number 7, paano kung maraming problema ang sabay-sabay na dumarating? Verse 8, maaari kang mahirapan ngunit hindi ka dudurugin ng Diyos. Dito naman sa number 8, paano kung hindi mo na alam ang susunod mong gagawin? In verse 8, maaring malito ngunit huwag mawalan ng pag-asa. 9, paano kung inuusig ka dahil sa pananampalataya mo? Mayroon pong ganun. Inuusig dahil sa pananampalataya. Ayon sa verse 9, hindi ka pababayaan ng Diyos. Number 10, paano kung bumagsak ka sa buhay? Ayon sa verse 9, hindi ibig sabihin nito ay tapos ka na. 11, paano kung ang pagsunod kay Kristo ang dahilan ng iyong paghihirap? Ayon sa verse 10, ang buhay ni Kristo ay nahahayag sa gitna ng pagtitiis. 12, paano kung pakiramdam mo ay walang saysay ang sakripisyo mo? Ayon sa verse 11 and 12, maaring gamitin ito ng Diyos upang magdala ng buhay sa iba. 13, paano kung natatakot kang magsalita tungkol kay Jesus? Ayon sa verse 13, ang tunay na pananampalataya ay humahantong sa matapang na pagsasalita. Yes, walang matatakot kung totoo ang sasabihin. Dapat matapang na magsalita kung ang tao may pananampalataya. 14, paano kung natatakot kang mamatay? Ayon sa verse 14, ang Diyos na bumuhay kay Jesus ay bubuhayin rin sa kanyang mga tao. 15, paano kung iniisip mong walang bunga ang iyong paglilingkod? Diba may mga ganon? Paano kung hindi maniniwala? In verse 15, ginagamit ng Diyos ang lahat upang dumami ang kanyang biyaya. 16, paano kung humihina na ang katawan mo? Ayon sa verse 16, maaring humina ang katawan ngunit pinalalakas ng Diyos ang panloob na pagkatao. 17, paano kung pakiramdam mo ay sobra na ang paghihirap? Pakiramdam mo lang yon. Pero sa verse 17, ang mga ito ay pansamantala kumpara sa walang hanggang kaluwalhatian. 18, paano kung puro nakikita mong problema? Problema na lang lahat nakikita. Ayon sa verse 18, itoon ang pansin sa mga bagay na walang hanggan. 19, paano kung pinipilit kang magsinungaling para lamang mapanatili ang posisyon mo? Naku po, ito po ay reality. Ayon sa verse 2, piliin ang katotohanan. So, katotohanan pa rin ang dapat piliin. 20, paano kung mas sikat ang mga nagtuturo o yung mga nagtuturo ay sikat ng maling aral kaysa nagtuturo ng katotohanan? Verses 2 and 5, ang layunin ay maging tapat sa ebanghelyo, hindi maging popular. So, hindi po basihan ang popular sikat ay totoo. Hindi po. Okay? Hindi yan ang basihan na tama yung sinasabi niya in verses 2 and 5. 21, paano kung iniisip mong hindi ka karapat-dapat maglingkod? Ayon sa verse 1, ang ministeryo ay ibinigay dahil sa awa ng Diyos. 22, paano kung palagi kang minamaliit ng iba? Mayroon pong ganon, minamaliit ka. In verse 7,
ang kapangyarihan ng Diyos ay nahahayag sa mahihinang tao. 23, paano kung paulit-ulit kang nabibigo? Verse 9, maaring mabuwal ngunit hindi mapapahamak. 24, paano kung inuusig ka sa trabaho dahil Kristiyano ka? May mga ganon. In verse 9, hindi ka iiwan ng Diyos. 25, paano kung nawawalan ka ng pag-asa sa hinaharap? Verse 14, ang muling pagkabuhay ang nagbibigay ng pag-asa. 26, paano kung gusto mong tumigil sa pag-iibanghelyo dahil tinatawanan ka? Mayroon ganun pa. Tinatawanan, ayaw nang mag-ibanghilyo, na-discourage na. In verse 13, ang pananampalataya ay nagtutulak na magsalita. 27, paano kung tila walang nakakita ng iyong mga sakripisyo? Parang walang taong nakakita. In verse 17, nakikita naman ng Diyos at may walang hanggang gantimpala. Siyempre naman, hindi naman tayo nag-ministry para sa tao. Na may nakikita o wala, basta ang ginagawa natin sa Panginoon. 28. Paano kung iniisip mong wala ng pag-asa ang isang tao na tumanggap kay Kristo o naniniwala kay Kristo, tumanggap sa kanyang ebanghelyo? Ayon sa verse 6, ang Diyos ang nagbibigay ng liwanag sa puso. 29. Paano kung sinisisi mo ang Diyos sa bawat pagsubok? Verses 7 to 11. Ang mga pagsubok ay maaring maging daan upang mahayag ang kanyang kapangyarihan. 30. Paano kung mas mahalaga sa iyo ang opinyon ng tao kaysa katotohanan? Kumbaga, nakadepende lang sa opinion ng tao. Mayroon pong ganon. Kaysa katotohanan. Ayon sa verse 2, ang ministeryo ay dapat gawin sa harap ng Diyos ng may malinis na budhi. 31. Paano kung nahiya kang maging Kristiyano? Verse 13, magpahayag dahil sa pananampalataya. 32, paano kung iniisip mong mahina ang simbahan? Verse 7, ang kapangyarihan ay sa Diyos. 33, paano kung puro pagkatalo ang naranasan? Verse 8 and 9, hindi ka lubusang mawawasak. 34, paano kung nawalan ka ng mahal sa buhay? In verse 14, may pag-asa muling pagkabuhay. 35, paano kung hindi ka pinapakinggan? In verses 3 to 6, ang Diyos pa rin ang kumikilos sa puso ng tao. Kaya mag-share lang. Mag-share, Panginoon ang bahala doon. 36, paano kung gusto mong sumikat sa ministeryo? Yung pasikat, parang ang motibo mag-sumikat. Alamin natin, verse 5, si Kristo ang dapat makita, hindi ang sarili natin. 37, paano kung inuusig ang pamilya mo dahil sa pananampalataya? May mga ganun po. Verse 9, hindi kayo pababayaan ng Diyos. 38, paano kung napapagod ka sa paglilingkod? Verse 1, huwag manghina. Okay? Wala dapat mapapagod sa paglilingkod. 39, paano kung may tukso na mandaya? In verse 2, talikuran ang pandaraya. 40, paano kung tila walang pagbabago sa tao? Verse 6, ang Diyos ang nagbibigay ng liwanag. 41, paano kung pakiramdam mo ay walang halaga? Verse 7, pinipili ng Diyos ang mga sisidlang lupa. 42, paano kung natatakot kang mawala ng lahat? Verse 17, ang walang hanggang kaluwalhatian ay higit na mahalaga. 43, paano kung mahina ang iyong pananampalataya? Verse 14, magtiwala sa Diyos na bumuhay kay Kristo. 44, paano kung gusto mong gumanti sa mga umuusig? Verses 8 to 10,
magpatuloy sa tapat na paglilingkod. 45, paano kung nalulunod ka sa problema? Verse 9, hindi ka pababayaan ng Diyos. 46, paano kung pakiramdam mo ay wala nang kinabukasan? Verse 18, tumingin sa mga bagay na walang hanggan. 47, paano kung puro kahinaan ang nakikita mo sa sarili? Verse 7, doon nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos. 48, paano kung tila hindi patas ang buhay? Verse 17, ang pansamantalang paghihirap ay may walang hanggang bunga. 49, paano kung gusto mong tumigil dahil sa pagod? Verse 16, ang panloob na tao ay maaring mapanibagong lakas araw-araw. 50, paano kung gusto mong mabuhay para lamang sa mga nakikita? Verse 18, ituon ang mata sa mga bagay na hindi nakikita at walang hanggan. Sana po mayroon kayong natutunan sa ating pag-aaral, sa ating mga na-discuss dito po sa chapter 4 ng 2 Corinthians. So hanggang dito na lang ang ating presentation. Maraming salamat.